Yan siya. Yan, nag-gym. So, ito, ayan. Ang daming ano si kuya. Nag-stagnant yung water, oh. Yan. Kasi, binabutas nila dahil ano. Yan. Lakas ng tubig, baka mag-stock up. Kaya, ayan. Nililinis nila yung ano, nakabara. So, dito ako, guys. Nandito ngayon yung gym. Fully occupied yan. Ayan. Si madam, naka-ano siya. Ayan kasi fully occupied yung treadmill. So, chine-check ko lang. And I'm not wearing pang gym outfit. Kasi bumaba na ako. Na ano lang yung ano ko. Mata ko sa ano. So, ito ngayon, nakita ko yung reaction video ni Sangkay. And, ang tawag doon? Comparing, nakita ko yung video ni Sangkay na kino-compare nila si Joy at si Kips. So, mababasa ko sa opinion doon, kino-compare nila ang pag-uugali or between Joy and Kips daw. So, may kanya-kanyang ano yan, dahilan, may kanya-kanyang anong tawag doon? May kanya-kanyang opinion sa bawat mga manonood. So, according doon sa ibang mga commentators, ano ba yan? Bakit ikumpara mo si Joy dyan? Si Joy virgin pa. May karanasan na. Yan. O, ayan, para malaman nyo ha, na hindi ako nagbabasa ako ha. O, ayan. So, basahin naman ito natin na ang may mabuting puso at marunong tumanaw ng utang na loob ang siyang pinagpala. Ayan. So, yun yung mga sari-saring opinion. Si Diwata namin ang pinagpala dahil super humble at mabait, di mayabang. From Solid Joynatics. Okay? So, marami pa ang nagmamahal na sponsor at di siya iniiwan ng sponsor. Ayan. Di siya iniiwan ng sponsor. Pababayaan at pababahayan pa siya dyan sa diet. Wow! Pinagpala talaga si Joynatics. And mabait at di lumalaban si Joy, kaya pinagpala lalo kisa mga kay Medit Plastic at dumirekta sa sponsor at bandang huli kaaway. Totoo yan. As of now, magbe-base tayo sa mga nangyayari ngayon na talagang sila, tawag nun? Nilayasan siya ng mga bagong founders ngayon, of course. So, maraming taong umaalma at maraming taong naka-witness dahil nilalayasan na siya ng mga sponsors niya at ibang mga viewers. Ayun yun. So, ganun talaga yun. And Joy is beautiful inside and out and never pumatol sa mga negative issues about her. That is her big difference to Medit. Si Joy Diwata di marunong mag-bad mouth. That's why I admired her at may paggalang sa tao or sa kalingap. Okay? What? Akala ko mas pinagpala si Medit sa mga katarantaduhan na pinaggagawa. Ayan ha. O baka mamaya sabihin nyo, mali ako ha. So, that is the reaction video ni Sangkay sa comparison between Joy and anong tawag nun? Kips. No comparison. But then, in the other hands, may kanya-kanya silang ugali at credibility. Yes, magkaiba-iba ang ugali at credibility nila. Kasi si Joy, very credible naman dahil walang masamang nangyari sa kanya, right? And the rest, I don't know.
So far, as I know, yun pa lang ang alam ko kay, dito, yung bagong labas na mga rumors. Ayan. Siyempre, si Joy, daming blessings na tanggap. Si Medit, may feeding pero nanghihingi ng GCash. Means wala siyang budget. Ayan. Ayan, huwag sabihin, walang budget ng hingi sa GCash. So, no point of comparison in whatever aspects. Obvious na si Joy. Sa ganda niya pa lang, taob na yung isa. Ayun, sakit-sakit nun. Ayayay. And malayo si Joy sa kanya dahil si Joy fresh na pa din. Si M, laspag na. Kaya wag nang silang ikumpara. Ayan. Okay? So, wag nang ikumpara. Sabi naman ni, di makompare sila dalawa, si Joy, normal, at disenteng buhay, while si M, ang gulo-gulo ng buhay. Ayay. Magulo kasi when it comes to her love life and her personal life. Siyempre, maraming mga negatibong lumalabas na issues. Kaya yun, siguro, yun ang nasabi nila na magulo. Dahil sa away ang nangyari din sa community niya, maraming naglalahong mga sponsors, at iniiwanan siya ng mga founders, mga viewers, sponsors, and lalong-lalo ngayon na maraming sponsors na umalis sa kanya at patuloy na nalalagasan ng kanyang community dahil sa kanyang attitude na pinapakita, negative attitude towards her followers and doon sa mga taong anong tawag doon? Nakatulong sa kanya. So, ito yung reaction video ni Sangkay. Okay? Yan. So, sino ang sino ang mas pinagpala sa kanilang dalawa? Ayan. So, yun yung mga negative commentators doon sa comparison between Joy and M. Okay? So, hindi naman lang lingid sa lahat na talagang anong tawag doon? Na maraming issues nga si Joy dahil nga doon sa mga si M. Dahil maraming issues si M dahil sa mga recent na lumalabas sa mga social media, iba't ibang social media platforms, whether sa YouTube or sa Facebook. Okay? And may nagmi-message raw. Ito naman, chinichismis ng mga community ni M, yung mga umalis, pinagchichismisan nila. May nagmi-message na founder sa akin, pero puro paninira sa iyo. Sabi ko sa kanya, kausapin ka. Nakausap ka daw, pero mayabang ka, maarte, matigas ulo. Ang dami pa niyang sinasabi, not good siya. Well, siguro naman kasi very fanatic ka kay M, kaya siguro yun ang yun ang nararamdaman mo. Pero most of the people observe her attitude talaga, na meron talaga siya yung sa sinasabi niyong yabang, maarte. So, sponsors na yan, ha? Ibig sabihin, talagang totoo yun siguro naramdaman kasi sponsors na yun. So, from that, being a sponsor, marami na siyang na-encounter sa pananalita ni M. Ayun na, di ba? So, ganun talaga yun. May pinapakita through pakikipag-usap. Okay? So, ayan, okay? Kaya hindi mo talaga mismo na sponsor na talaga mismo nagsabi Ayun. So hindi mo talaga hindi mo talaga maitago na marami talagang galit sa kanya, okay? Ito ang ni Geraldine Inog. Ito, isa rin tong number 1 balahura. Without, knowing behind the camera kung ano talaga yung totoong pag-ugali ni M. Kasi itong mga umalis ay sila mismo yung mga nakasalamuha kay M and sila mismo yung nakaobserba dahil
nakita na nila to sa ano sa part ng kung saan siya naroroon. So malamang meron silang naobserbahan na hindi magandang pag-ugali. Okay, so that's it. Oh. Yan, dati nung nagkagulo-gulo na sa tingin ko pa lang yan si Jomalyn, babaliktad talaga yan. Di nagkamali, naging totoo. Mayroong pangsunod dyan na founder. O, ayan. Ayan. So, sino kaya ang susunod na founder na babaliktad? Wish, saan kaya? Sino kaya? Basta, mas bastos ang founders na umalis. Ayan, mas bastos raw ang mga founders na umalis. Ayan, yan ang katotohanan. Mas bastos raw ang founders na umalis, sabi ni Mokon Jenny. Okay? So, dapat lang pala iwan ni Bunso si James dahil grabe pala ugali niyan. Wow! Grabe raw ang ugali ni James. Totoo kaya yan? Ay, nabubulag-bulagan lang kayo, right? Bulag lang kayo. Nag-relive lang ko, di grabe pala ang papa ni James, ganon pala ugali. Oh, pati papa ni James nasali na, grabe ang ugali ng papa ni James. Oh, what the heck? Oh, bakit naging masama na ang ugali ng papa ni James? Eh siguro mismo, dahil madalas nilang nakikita si M, madalas pumupunta doon sa bahay nila, eh may something yan na may nakikita si doon. Yung tatay ni James, meron talagang naobserbahan tungkol kay Kipay. So, ayun yun, right? Pakitang tao lang pala sis Yanli, kinain lahat niya, sinabi niya na promise daw hindi iwan si Bunso. Ayan, pakitang tao lang raw si Apam. Ayun na, ano na masasabi mo, Jomalyn? Pakitang tao ka lang raw. Okay? Bago pala sila si Queen Cry o Queen Cry ang tawag ni Madam Jomalyn. Eh siguro nagyakap sila kay Guy, tumaas yung munay nila. Ay nako, nakakaya naman pagsabihan na nakayakap ka raw sa Guy o kay James. Kaya umano daw yung munay. Alam nyo ba yung munay? Ayan huwag niyong sabihin na gawa-gawa ko lang yan. Ang munay. Munay nila, ibig sabihin kipay yan. Tumaas ang kipay. Okay? So, nakakahiya naman yung bastusin ka talaga, di ba? Grabe. Siguro nagyakap sila kay Guy. Grabe, no? Dati, nung nagkagulo-gulo, yun, tapos na basahin natin. Pang MMK award daw, sabi ni, utang yo ka ba ang pag-iyak-iyak ni, Jomalyn? Pang MMK award ka raw, Madam Jomalyn. Anong masasabi mo kay Kabayo? Ikaw ang umayos yung siga ka sa lugar. Ikaw bakit andito? Papansin, baboy. Ayan. Patay, sino itong tinutukoy ni Yanli? Papansin, baboy. Sino kaya to? Kung litson ka, kala mo napakaganda matapang mong litson. Sino nagkasagutan dito? Si Madam Auring. Ayan. Masyado kang siga, Yanli. Umayos ka. Ayan, nagkasagutan yung dalawa. Sinagot si Madam Auring ni Honeybee, ikaw umayos ka rin. Mayabang mukha kang litson. Sila kaya, ano kayang itsura nila, no? Ayan, yung itsura nila. Ano na nangyari kaya? Utang nyo ka ba? Mukha nang naging depender na trying hard defender na nangyari, konsumido na siya sa daming issue ni Kipay. Sabi pa ni thumbnail ni Kabayo, nag-private ka nga ba? Ang niyan tinutukoy si James, nag-private ka nga ba? Hello James, may cross pala sa'yo si Kabayo. Tignan mo, kaya pala ganyan na raw ang ayos niya kasi nawala ka na raw. Wawa naman. So, grabe. Grabing issue, no? Sobra talagang issue na pinaratang nila sa mga umalis. So, this is a big lesson for them na huwag agad-agad mag-support ng isang taong hindi, di ba nakakasad yung gano'n na todo buhos ang ginawa mo, pero pala. So, ayan, nainggit ako kasi bumaba na lang ako diretso na hindi ako naka-gym outfit. Naka-chinelas na ako, guys.
kasi bumaba lang talaga ako. So, ayan yon. So, nakakahiya ang mga nangyayari. And lalong-lalo na nagre-react si Utang Yokaba sa, sa scandal na, reaction video ni Bupil. Nagre-react siya kasi, so, ibig sabihin, kung nagre-react siya, ibig sabihin, anticipated na nila yon na yung taong sinuportahan nila, yung nandoon, na even ako, hindi ko naman gano'ng nakita talaga kasi, naka-blurred naman yung live video ni Bupil, right? Pero, ina-accept nila. So, ibig sabihin, bakit siya nagre-react at bakit galit na galit siya ngayon sa reaction video ni Bupil? So, does it mean na talaga yon, right? Kasi wala namang sinabi si Bupil na siya yon. O bakit kung mag-react si Caballo o si Jabbar na as in para bang tinatanggap nila na si M yung na naging doon nasa reaction video ni Bupil. Why? Bakit sila galit? Bakit siya galit sa reaction video niya ginawa ni Bupil? Para bang siya talaga ang tagapaglabas ng baho sa kanilang community kasi hindi naman natin nasisiguro na si Kipayo na even tayo nakita naman talaga natin sa live video ni Bupil na hindi mukha ni Kipayo nandoon kasi blurred nga. Of course, blurred yon. And ngayon, nag-react siya. Bakit siya nag-react? So, talagang kinukonsider niya na si Kipayo nasa sa live video ni Bupil, right? So, ngayon, sa pagtanggap niya or pag-amin niya dito or pag-react niya, reaction na galit siya dito, ibig sabihin, pinapahiya niya si Kipay. So siya na mismo ang naglubog kay Kipay na si Kipay talaga yung nasa live reaction ni Bupil na kung sino-sinong lalaki ang di ba? Sa iba't ibang klaseng motel. So, siya na mismo ang kay M na si M ay ganun, di ba? Kasi siya mismo nagsalita nagagalit siya. So, itong ganitong klaseng reactor, siya mismo ang magpapahiya at maglalabas talaga kung ano yung kabulukan sa community nila. Kasi even si Bupil ay never nagsalita kung sino at even tayong nanonood doon sa live reaction ni Bupil ay wala naman talagang mukha. So blurred, di ba? Hindi natin makikita ang talagang totoong mukha ni ni Lokring, kung si Lokring ba yun. Pero binigyan na ng reaction. Nag-react na ito, nagalit na ito si Caballo o si Jabbar. Ibig sabihin, tinanggap niya na si Lokring yun. Right? So, ipinahiya niya mismo si Lokring na ganun si Lokring na naging na si Lokring, bimbangers, right? Dahil siya na mismo ay nag-react doon sa video na pinalabas ni Bupil. So, nakakahiya yan. Nakakatakot bilang isang reactor talaga ito kasi siya ang magsasabog ng mga dumi, mga amoy sa loob ng community nila. So, kawawa sila kasi dahan-dahan talaga ipinalabas ni Caballo ang kanyang tunay na character na she's not credible enough to become a defender kasi ultimo mismo baho ng community nila ay pinapasabog niya. And even itong sa video na inaamin niya na si Kipay yun. Kasi kung hindi yon si Kipay, bakit siya nagagalit at bakit siya nagre-react dito sa video na ginawa ni Bupil, right? And never na nagpangalan si Bupil doon sa kanyang video. And never din nakita natin mismo na ang mukha ni Lokring doon ay malabo namang makita natin na siya yon, di ba? Kasi it's so blurred. Doon lang sa video ni Bupil I'm talking about the video or live reaction ni Bupil. Pero itong si Jabbar, tinanggap na niya na si Lokring yun. O di, kawawa si Lokring, pinapahamak niya si Lokring. Kawawa. So si Lokring pala yung yung babaeng nandun sa iba't ibang So inamin na yan inamin ni Utang Yokaba na si Lokring yung nasa live reaction ni Bupil. Ay nako, kawawa si Lokring yan. Talagang si Jabbar ang nagpapahiya kay Lokring dahil wala namang sinabing pangalan
at malabo ang mukha doon sa live reaction video ni Bupil, inamin na nito at nagagalit na si Jabbar. So, mapapahamak talaga lalo itong si Lukring ni Jabbar. Right? Kasi inaamin na niya na wala namang bakit siya nag-react ng gano'n, bakit siya nagagalit, di ba? So, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin niya na inamin niya na si Lukring yung Queen of Bimbangers. Right? So, nakakahiya, nakakaawa kayo dyan dahil lahat ng mga sekreto sa community nyo ay ito talagang si Jabbar ang gumagawa ng katarantaduhan. Okay? Siya yung gumagawa ng lahat para maibunyag lahat. Right? Maibunyag niya lahat ang nasa loob ng community. Kaya delikado. She's very dangerous. She's not credible enough para maging reactor. Kasi siya ang magsisira lahat. Sa lahat ng mga kalukuhan ni Lukring, siya ang magpapasabog. Right? Kasi hindi siya marunong magdepensa ng tama. Okay? So, ito na guys. Wala na, naunahan na ako. Okay? Kasi dalawa lang talaga to, pang private lang kasi to guys. So, this is for private only. Okay? So, nakakahiya, no? Kitang-kita na natin na talagang ganun pala si Kabayo. Ganun siya. Na wala siyang pakialam, na hindi siya nag-iisip lagi dahil, may saltik na may saltik. Kaya, nakikita niyo naman pag nag-defense siya, very trying hard talaga na with all her powers na sabog-sabog naman, kung ano na lang pinagsasabi. Kaya siya mismo ang magsasabog ng amoy o mabahong amoy ni Lukring. Right? Kasi inaamin niya lahat dahil hindi siya marunong maging defender. Okay? And sa lahat ng kanyang mga pananalita na she's really not credible enough to defend someone. Right? Lalong-lalo na kay Kipay. Okay? So, that's it. Kayo na ang mag-umusga na si Jabbar na ang umamin na si Lukring yung nasa video ni Bupil. So, nakakahiya yan dahil inamin na niya. Ibig sabihin, ganun si Lukring. Ganun si Lukring. Kasi inamin niya, bakit? Diba? Kasi yun ang reaction niya, nagagalit siya. Inamin niya na si Lukring yung nasa video ni, na kung sino-sinong lalaki kasama sa motel. Dahil siya na mismo nag-react, nagalit. Bakit siya magalit kung hindi si Lukring yun? Oo. Yeah, may kasalanan dyan si Jabbar. Kaya fire out nyo na yan si Jabbar dyan. Wala talagang gagawin yan, kundi ibunyag ng ibunyag ang kalukuhan ng inyong community sa loob. Yung mga amoy nyo, yung mga baho, yung amoy dyan. Siya lahat ang nagbubunyag. Lahat madaldal. Wala siyang restriction and wala siyang pakundangan na magsasalita na ikakapahamak na pala ng idolo nyo, right? Ikakapahamak na. So ito guys, napaka dito, mahangin. Sobrang hangin. Ayan. Ayan, CR. So, hanggang dito na lang guys, bahala na sila mag-away-away, magrambulan. At sana naway may founders pa na susunod dahil sa pagiging Hitler ni Madam Plema. At take note guys, si Madam Plema, kung talagang nandyan si Madam Plema, doon ako naniniwala na si Madam Plema ay nakumatos o nakahiga na lang siguro kasi ayon doon sa kanyang statement na nakahiga lang, nagtatago siya pero hindi siya lumalabas. So ibig sabihin, nakakumatos siya. Dahil according kay Madam Jomalyn na umalis ay talagang nakumatos nga raw si Plema. So baka iba yung nakausap niya o nagpo-post doon sa mga Facebook. Baka iba yon, inutusan or yung may Pilipino doon sa katabi niya yung sa bahay niya So baka inutusan yun na gano'n. So talagang wala na si Plema. Good luck, Plema. Okay?